Good morning po sa ating lahat. Good morning. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay muling nagtipon para po mag-aral ng Kanyang salita. At tayo po ay humingi muna ng patnubay sa Diyos bago po tayo magsimula. Dakilang Diyos na aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat Panginoon sa inyo pong biyaya at awa sa aming mga buhay. Kung bakit kami Panginoon nagsisimula ng aming araw patungo sa inyo dahil ito po, Panginoon, ang inyong naisin. Salamat din, O Diyos, sa inyo pong pagdako sa aming mga panyapak sa lugar na ito upang kami sama-samang magbasa at mag-aral ng inyong salita. Naway katagpuin niyo po ang pangangailangan po ng bawat isa. Batid mo, O Diyos, ang aming pinagdaraanan, ang aming suliranin, ang aming alalahanin. Kaya ang lahat ng ito, O Diyos, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Akin din pong idinadalangin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid. Si Brianna, Panginoon, dalangin ko ang pagsama niyo po sa kanya at patuloy mo siyang pagalingin sa kanyang karamdaman. Bigyan mo rin ng kalakasan ang mga taong nagbabantay po sa kanya. Si BJ, Panginoon, dalangin ko ang malusog na pangangatawan at lalong higit, Panginoon, pagtitiwala po sa inyo. Nadalangin ko rin sa inyo, O Diyos, si Kuya Deng. Kayo po, Panginoon, ang siyang manguna sa kanyang buhay at patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, para po sa inyong kapurihan. Ano man, Panginoon, na bukol na kanyang na-diagnose po sa kanya, dalangin ko rin po, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay inyong paggalingin. Kung paano ka gumawa ng himala sa kanyang buhay, nung nakaraang taon, naniniwala po kami, Panginoon, na gayon din ang inyong katapatan sa Kanya na hindi nyo iaalis sa Kanyang buhay. Dalangin ko rin po sa inyo ang kapatid ni Ate Ann, si Kuya Raul. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na medical procedure na ginawa po sa Kanya. At aming panalangin, Panginoon, ang provision nyo po sa Kanyang pamilya at sa mga gagawin pa, Panginoon, na medical procedure para maging maayos po ang kanyang kalusugan. Dalangin ko, Panginoon, ng kapayapaan, ipagkaloob mo sa kanya. Gayun din kay Kuya Mel, aking panalangin, Panginoon, ng pagsama niyo po sa kanya. Dalangin ko rin, Panginoon, ng anumang karamdaman na meron po siya, ay inyong pagalingin. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng lubos na pagtitiwala sa inyo, na ikaw, Panginoon, ang may kontrol ng lahat ng bagay, at nasa inyo ang kagalingan at nasa inyong kasagutan sa lahat ng aming katanungan. Sa aming pag-aaral ngayong umaga, dalangin ko, Panginoon, ng karunungan, pagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang buhay ni King Amaziah. Si King Amaziah po ang pangwalong hari ng Israel. Kung ating pong babalikan, ang unang hari ng Israel ay sino? Si Saul. Pero ang kanilang tunay na hari ay ang Diyos. Nung ang mga Israelita ay nag-ask sa Panginoon o kay Yahweh na bigyan mo kami ng hari katulad ng mga ibang bansa, ang sabi ni Yahweh sa kanila, hindi pa ba ako sapat bilang maging hari ninyo? At kailangan nyo pa ng taong mag-ahari sa inyo o maglilid sa inyo. At dahil dyan, kung kayo'y hihiling ng taong hari, pahihirapan niya kayo dahil kailangan niyo magbuwis sa kanya, kailangan siyang i-honor siya, kailangan siyang kilalanin siya. So, kung ako lang, wala na kayong magiging problema. But since you are asking for a king, then I will give you a king. At ang unang hari ibinigay sa kanila ay si Haring Saul. Si Haring Saul sa umpisa ay naging maayos. Ang sabi ng Bible, isa siyang mapagpakumbaba. Pero nung siya ay nagkaroon na ng kapangyarihan, lumabas yung kanyang pagmamataas. Okay? And then, pinalitan siya ng Diyos dahil nga hindi siya sumusunod sa Panginoon. Ang ipinalit sa kanya ay si Haring David. Now, si Haring David po ay hindi po din nagsimula ng maayos dahil nga nung siya ay nagkaroon ng affair sa isang babae, which is si Bathsheba. Pero ang kinabutihan nun is nanumbalik siya sa Panginoon. At siya ay nagpatuloy na naging tapat sa Panginoon. At ang pangako ng Panginoon sa kanya, hindi ko aalisin ang pag-ahari sa iyong angkan. At ang pumalit sa kanya ay walang iba kundi si Haring Solomon. Si Haring Solomon ang pinakatanyag na hari
sa Israel pagdating sa mga achievement. Dahil nga ang hiniling niya ay karunungan sa Panginoon, so binigyan siya ng karunungan. At dahil siya ay may karunungan, napamunuan niya ng gusto ang kanyang bansa, which is yung Israel. Pero, ang naging problema ni Haring Solomon, dahil sa sobrang yaman niya, is yun ang naging daan upang siya ay tumalikod sa Panginoon. Pero sabi ni Yahweh sa kanya, sabi ni Yahweh kay David, didisiplinahin ko yung anak mo. Tuturing ko siyang parang anak. At dinisiplina nga si Solomon. At si Solomon ay nanumbalik sa Panginoon. Pero nung dahil kay Solomon, nagkaroon na ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya nahati na ang kaharian ng Israel. Nahati sa dalawa, isang north at isang south. Ang tawag sa north ay Kingdom of Israel, ang tawag sa south ay Kingdom of Judah. Now, sa Kingdom of Judah, lahat po ng mga anak ni David ay naririto. Sa Kingdom of Israel, wala pong line ni David na naroon. Ito po ay isang opisyal na nag-aklas kay David, kaya yung mga hari sa Israel ay mga hindi naging maayos ang kanilang paghahari dahil nga hindi nila sinunod si David, dahil hindi nila ninuno si David. Samantalang ang mga hari sa Judah, may ilan na mabubuti, may ilan na masasama. Actually, mas marami yung masasama kaysa sa mabubuti. At ang pangwalong hari na kinaapu-apuhan ni David ay si King Amaziah. Naalala niyo po yung kanyang tatay, ang tatay niya po is King Joash. Si King Joash, yung sanggol pa lang, ay papatayin na siya ng kanyang lola. Dahil yung lola niya gusto ang kaninyong kaharian ng tatay. Now, tinago siya ni Jehoiada at nung 7 years old siya, nilabas siya at sabi, ito yung tunay na hari. At siya yung naging hari. Tapos matay yung kanyang lola. Now, si King Joash naman, di ba, nung siya ay naging hari, nung si Jehoiada, yung kanyang teacher, yung kanyang mentor na isang priest, o isang saserdote, ay buhay pa, nagiging maayos yung kanyang pamamalakad. Pero nung namatay na si saserdoteng Jehoiada, ay hindi na rin naging maayos yung kanyang pamamalakad. Now, yung kanyang anak ay si King Amaziah. Paano namatay si King Joash? Dahil merong isang prophet isang priest na nag-review kay Jehoiada, ay kay King Joash, at ito ay kanyang pinatay, which is yung anak ni Jehoiada. At nung pinatay niya to, gumante yung mga taong parang nagkaroon ng concern kay King Joash at siya ay pinatay. At therefore, ano mangyayari kung ang tatay mo pinatay ng mga ilang opisyal, anong gagawin mo? Maaring magiganti ka. So yun ang maaring mangyayari kay King Amaziah. Nabasahin natin, 2 Kings chapter 14. Sabi dito, naging hari ng Judah. Okay, so alam na natin, nasa south yan. Naging hari ng Judah ang anak ni Joash na si Amaziah, ng ikalawang taon ng paghahari ng anak ni Jehoahaz at ni Pao, meron akong PowerPoint. Oo. Sige. Let's wait lang. Sige, babasahin ko muna, no? Chapter 14. Naging hari ng Judah ang anak ni Joash na si Amaziah ng ikalawang taon ng paghahari ng anak ni Jehoahaz na si Jehoash sa Israel. Si Amaziah ay 25 taong gulang nang maging hari sa Jerusalem. Sa Jerusalem siya tumira at nagari siya sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Now, kung titignan mo lang yan, sasabihin mo, anong matututunan ko dyan? So, nalaman ko, naging hari si Amaziah at tatay niya si Joash at naging hari naman si Jehoash na anak ni Jehoahaz. So, anong meron doon? Diba? Ang daming ang hirap banggitin ng pangalan kahit ako talaga nahihirapan. Bulol na nga ako, lalo pa ako nabubulol. Now, ano makikita natin dito? Now, if you will just read this and you will not dig deeper with the scripture, you won't be able to learn. Parang sa'yo, parang ano lang siya, information. Okay? Parang general knowledge. Information lang. But actually, merong malalim na tinuturo dito ang Biblia sa atin. Unang-una is this. Next, if the slide is already available. Okay. Go to the third slide, kapatid. Next slide. Okay.
Okay, the first thing that tinuturo dito ng Biblia is yung katapatan po ng Panginoon. Ang sabi dito, no, naghari si Joash, ay yung anak ni Joash na si Amasaya. Okay? Naging hari ng Judah ang anak ni Joash na si Amasaya. That is God's faithfulness to the promise to King David. At naging hari naman sa Israel si Jehoash na anak ni Jehoahaz. That is the promise of God to King Jehu. Next slide, kapatid. Tinuturo dito yung faithfulness ng Diyos sa promise niya kay David. Bakit? Ano ba yung promise ni God kay David? In 2 Samuel chapter 7 verse 15 to 17, sabi rito, ngunit ang paglingap ko sa kanya, which is kay King Solomon, hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan, which is kay David, yung sambahayan mo, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ibig sabihin, ang sabi dito ni Yahweh kay King David, yung mga anak at apo mo, great-great-grandson mo ang magiging hari ng Judah. So which is yun ang naging kwento talaga. Walang king sa Judah na hindi mula kay David. Lahat yun galing kay David. At yung kanilang hinihintay na king, which is yung Messiah, ay manggagaling din sa line ni David. Kaya nga, di ba, kay Jesus Christ, kapag nagpapagaling siya, anong tawag sa kanya? Anak ni David, di ba? Son of David. Ibig sabihin, kinikilala siya as Messiah, which is the coming king. Pero ang kanilang pagkakaunawa sa coming king na Messiah is yung uupo sa trono. But Jesus Christ never sat down on the throne. Hindi siya umupo sa trono. Siya ay napako sa krus. Kaya hindi siya kinikilala bilang hari. But in here, makita natin yung faithfulness ng Diyos sa promise niya kay David. Kung sinabi niya na yung sambayanan mo ang maghahari sa Israel, which is si Judah, which is yun naman ang nangyari talaga. Okay? Next. Another faithfulness is this. Next slide. God's faithfulness to His promise to King Jehu. Now, sino si King Jehu? Si King Jehu naman ay naging hari ng Israel. Again, dalawa ang kaharian ng Israel. The northern Israel and the kingdom of Judah. Okay? Nahati po yan. Now, si King Jehu na naghari sa Israel, ito yung sabi ni Yahweh sa kanya. Sinabi ni Yahweh kay Jehu, dahil sa paglipol mo sa sambahayan ni Ahab, na siya kung nais mangyari, sa sambahayan mo magmumula ang hari ng Israel hanggang sa ikailang salinlahi? Ikaapat na salinlahi. So again, sino si King Ahab? Si King Ahab yung hari ng Israel na malupit, masama, at gusto siyang ilipulin ni Yahweh at ginamit niya si Jehu. At sumunod si Jehu, nilipol niya si Ahab at ang kanyang sambahayan. And sabi ng promise ni Yahweh kay Jehu, yung mga anak mo magiging hari sa Israel. Ilang generation? 4 na generation. And here is, ito yung kanyang mga naging anak. Una, I don't know kung makikita nyo pa yan, no? Okay. Masyado na siya maliit. Pero there are 4 people there. Si Jehu, si Jehoahaz, si Joash, si Jeroboam II, at si King Zechariah. Which is totoo yan. Nangyari yan. Lahat yan ay naging hari. Ilang generation? 4. So, is it coincidence? O it's God's plan? Alam niyo po, ang Diyos, pag sinabi nating tapat ang Diyos sa kanyang salita, anuman ang sinabi niya, gagawin niya. Wala siyang bagay na sinabi na hindi niya gagawin. Kung tapat ang Diyos kay David at tapat ang Diyos kay Jehu, si Jehu po ay hindi naging mabuting hari, pero naging tapat pa rin ng Diyos sa pangako niya dahil sinabi niya yun. Di ba parang tayo, pag sinabi natin, pupunta ako sa birthday, pupunta ka. Yun yung katapatan. Di ba? Umulan, umaraw, pupunta ako. Pero tayo, hindi natin pwedeng sabihin yun na, umulat, umaraw, gagawin ko to. Which is, you cannot do that. Why? Because you are just human. Okay? You cannot speak definitely. Laging indefinite. Sabi nga ng Bible, di ba, kapag meron tayong gagawin, sasabihin natin, kung loloobin ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos, pupunta ako bukas. Kung loloobin ng Diyos, makakasama ako sa general cleaning. Kung loloobin ng Diyos, kung buhay pa tayo, magkita tayo bukas para sa Bible study. Which is, because our life is indefinite.
Hindi natin alam, totoo naman, hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Kung bukas malusog pa tayo, kung bukas healthy pa tayo, kung bukas meron pa tayong dalawang paa. So if the Lord wills, yun ang laging line ng nating mga mananampalataya. But God's word is definite. Siya lang ang pwede magsalita ng tapos. Diba? Sabi nga ng mga matatanda, di ba, huwag ka magsasalita ng tapos. Baka mamaya lunukin mo kung ano yung sinabi. Which is true. Mabago-bago minsan ang ating emosyon, ang ating isipan, ang ating gusto. Pero ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, hindi siya nagbabago. Now, if God is faithful to David, God is faithful to King Jehu, don't you know that God is also faithful to you? Do you believe that? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay tapat din sa inyo, sa atin, na kanyang pinangakuan? Ano yung pangako ng Panginoon sa atin? Napakarami. Napakarami po. Magbibigay lang siguro po ako ng 3 sa inyo. Number 1, isa sa mga pangako ng Panginoon is this. Philippians 1:6. Being confident of this very thing. Kung meron kang dapat paglagyan ng iyong kumpiyansa, yung dapat maging 100% sure ka, is hindi yung sa sarili mo. Sabi rito, this is our confidence. He, who is He? When you see capital H-E, it means it's God. He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. What does it mean? Kailan nagsimula ang spiritual na buhay mo? Nung nakakilala ka sa Panginoon, nagsimula ka bilang isang mananampalataya. Then, nung nagsimula ka at nagpapatuloy ka hanggang kamatayan, hindi ito sarili mong lakas, hindi ito sarili mong karunungan, hindi ito sarili mong kagustuhan. Ito ay biyaya ng Diyos sa inyo. Ito ay pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. That's why we believe once a person believe in the Lord Jesus Christ, so once a person accepted the Lord Jesus Christ, hindi na siya aalis muli doon sa katotohanan na yon. Kung tunay siyang naniniwala at kung siyang nanampalataya, hindi siya aalis sa mga bagay na yan. Ano pa yung mga mabubuting bagay na pinasimulan natin sa atin ng Panginoon? He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. It means that is your faith in Him. That's why our faith will never change. Hindi siya magbabago. Hindi siya mawawala at hindi ka na susunod sa Kanya. Once a believer will always be a believer. Once you are saved, you will always be saved. Yes, there are times that we become unfaithful sa Panginoon. There are times, but it will never be forever. Hindi siya magpapatuloy. Dahil didisiplinahin tayo ng Panginoon once we become unfaithful to Him. So again, this is God's promise to every one of us. Na anumang mabubuting bagay na sinimulan ng Diyos sa atin ay Kanyang tatapusin. At kailan yung katapusan na yun? It's either kamatayan natin o pagdating ng Panginoon. Yun lamang po. At makakasama natin siya ng pangwalang hanggan. Okay? Another promise ng Diyos sa iyo. Hebrews 13:5. What is the promise? Lagi natin binabasa to, di ba? I will never leave you nor forsake you. Yan ang lagi nating bukang bibig bilang pangako ng Panginoon sa atin. Pero ano ba yung konteksto niyan? Ano ba yung pinanggalingan ng salita na yan? Sabi ng Bible, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. So, ang pinagmulan niyan, hindi pag may marami kang problema sa buhay. Nung sinabi ng Panginoon, itong talata na to na, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ito yung panahon na huwag kang humanap o huwag kang umibig sa salapi. Kasi kapag ang isang tao umibig sa salapi, alam niyo po yung number 1 na nangyayari sa kanya. Wala na siyang kakontentuhan sa buhay. Diba? Iba na yung nagpapasaya sa kanya. Hinahanap niya na yung kayamanan imbis na ang kalwalatian o karelasyon sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa sino mang tao, sa ating mga mananampalataya, huwag kayo masyadong mukhang pera. Hindi ko naman kayo pababayaan eh. Yun ang ibig niya sabihin doon. Yun ang pinakasimpleng salita niya. Huwag mo kayong pagpalit sa pera. Huwag mong ibigin masyadong yumaman. Hindi naman kita pagkukulangin eh. In fact, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Diba? Kaya huwag kang mag-alala. Diba? Yun ang sinasabi ng Panginoon dito, na hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Ibig sabihin, sa mga pangangailangan mo, lagi siyang nariyan sa atin. Pangangailangan sa kalusugan, pangangailangan sa bayarin, sa anumang pangangailangan na meron tayo. Lagi nating tatandaan, huwag natin siyang ipagpapalit sa kayamanan.
Bakit? Pag pinagpalit mo ba ako sa kayamanan, sa tingin mo, yung kayamanan mo ang siyang magtatawid sa iyo sa kinabukasan? Hindi, ako pa rin naman magtatawid sa iyo sa kinabukasan eh. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Primarily, ito pong talata na to, ito pong verse na ito, ay sinasabi niya sa mga lingkod ng Panginoon. Lalo higit sa mga pastor. Ang number one na quality ng isang pastor na hindi dapat mawala sa kanya is contentment. Sa panahon na ang lingkod ng Panginoon na hindi na nakontento sa buhay, pag umibig na siya sa maraming salapi, napakadelikado nun. Maaari niyang gamitin ang kanyang posisyon para magkaroon ng maraming salapi. Totoo yan. Kayang-kaya niyang gawin yan. Halimbawa, ako na isang lingkod ng Panginoon. Dumating ako sa punto na gano'n na umibig ako sa salapi. Alam niyo ba na kaya kong yumaman gamit ang relihiyon at matamis sa pananalita? Lalo higit kung kinikilala ka ng mga miyembro bilang isang lingkod at tunay na lingkod ng Diyos sa tapat. At si pastor talaga, masipag pa yan. Talagang ganito, ganito. At ang sinabi ng pastor namin, kapag nagbigay kami, binigay namin lahat ng ari-arian namin, pagpapalain kami ng Panginoon, pinangahawakan ko yun. Kaya ibibigay ko lahat ng kayamanan ko kay pastor sa simbahan. Napakabilis. Alam niyo po, maraming mayayaman ngayon na mangangaral, hindi lang sa lugar natin, kahit sa ibang bansa, nung ginagamit ang salita, ang relihiyon, para magkaroon ng kayamanan, which is totoo. Okay? Kaya dito pinagbabawal o iniingatan ang isang lingkod ng Diyos na hindi siya umibig sa salapi. Bagkus, makontento siya sa buhay at paniwalaan, panampalatayaan na hindi siya iwanan ng Diyos at hindi siya pababayaan. Which is nangyayari yon sa mga tapat na lingkod ng Panginoon. Walang lingkod ng Panginoon na pinabayaan ng Panginoon. Lahat ay kanyang sinamahan. Okay? Now, there was a story ng isang lingkod ng Panginoon na hindi siya naging tapat. Okay? In a sense na umibig siya sa kayamanan. At at the end, talagang yumaman po siya. Karoon siya ng maraming kotse. Nag-start siya na tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Then nag-end siya na hindi siya naging tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. In a sense, ang puro preaching niya is about giving. About giving na yung preaching niya. Every Sunday, it's about giving, 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 blessing, 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 giving, 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 blessing, blessing, blessing. Well, yung mga tao, mga miyembro, pinagpapala naman because they give to the Lord. But the problem is the money that they are being given, yung mga perang ibinibigay, ay hindi napupunta sa gawain. Mas maraming napupunta sa pastor, sa lingkod ng Diyos. Yumaman siya, pero hindi niya na-retain yung kanyang katapatan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Doon mo makikita kapag ang isang lingkod ng Diyos ay umibig na sa salapi. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, napabayaan niya na. Napabayaan na niya. Sa ating bansa, napakaraming mayayaman na mangangaral. Di ba? Huwag mong sabihin na ang relihiyon hindi pwedeng gamitin para sa pagpapayaman. Pwedeng gamitin yan sa pagpapayaman. Nasa Davao, meron siyang sariling jet. Di ba? Isang mahangaral na sinabi niya na siya ang Kristo, na siya ang anak ng Diyos. May naniwala ba sa kanya? Yes, napakarami. At lahat ng naniwala sa kanya, mga miyembro na kasama niya sa relihiyon na yun. Meron pa siyang isang hacienda. Ang yaman niya. Di ba? Ang yaman niya. In fact, yung mga politiko, nilalapitan siya. Di ba? Kahit na isa pang kilalang reliyon sa atin, di ba? Oh, di ba? Alam niya naman kung ano ang tinutukoy ko. Di ba? Ang daming relihiyon sa Pilipinas na gamit ang relihiyon sa ngalan ng kayamanan. Oh, gustong yumaman sa ngalan ng relihiyon. So again, ang pangako ng Diyos sa atin is be content. Because the moment that you are contented, it means that Christ is enough for you. Everything that you need is in Him. So that's the promise. Now, ano pa yung mga pangako ng Diyos na alam ninyo? Yes, Vilma, may sinasabi si V.
Okay, the suffering that we are experiencing right now cannot be compared to the glory that we will receive. Di ba? Kumbaga, ang sabi ng Bible, the suffering that we are experiencing. So as a believer, do you think being a believer is a life full of bed of roses? Sa tingin mo ba kapag naging mananampalataya ka, hindi ka natatablan ng sakit, yayaman ka, hindi ka na maghihirap? No. Yun nga yung nakakalungkot eh. Which is yun ang katotohanan, sabi ng salita ng Panginoon. When we become a believer, doon dumating yung problema sa atin. Because the presence of God is not a guarantee of the absence of problem. Why? Because now that you are a child of God, now that we are children of God, the more that the enemy will become busy in giving us more problems, more concerns, more sicknesses. Si Job, kilala niyo si Job? Tapat na lingkod ng Panginoon. Sino ang nagbigay ng kanyang mga sakit? Who is that? Whose idea is that? Kay Satan. Di ba? Ang sabi ni Satan kay Yahweh, kaya ka lang naman pinaglilingkuran ni Job kasi wala siyang sakit. Bigyan mo siya ng sakit, bigyan na niya paglilingkuran. Ang sabi ni God sa kay Satan, okay, I will allow you, bigyan kita ng, pahintulutan kong bigyan siya ng sakit, pero hindi ko kukuhain yung kanyang buhay. Para ipakita sa iyo na ang aking lingkod na si Job ay tapat. Which is binigyan nga ng sakit si Job. Di ba? Then, naging tapat si Job. Naging tapat si Job sa Panginoon. Hindi niya itinakwil ang kanyang Diyos. Nagkaroon siya ng katanungan, tao lang siya eh. Lahat naman tayo nagkakaroon ng katanungan eh. Pero yung katanungan na yon hindi humantong sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, kundi patuloy pa rin siya nagtiwala sa Panginoon. That's a reminder that being a believer does not guarantee that everything will be fine. No. All things work together for good, but not in this life. Okay? Not in this life. We will not have a better life now. Okay, lagi niyo pong tandaan niya. We will not have a better life. Life in a sense, a physical life now. Okay, we will not have a better life now. So, God's faithfulness to His promises to you. If God is faithful to David, naging hari yung kanyang mga anak. God is faithful to Jehu, naging hari yung kanyang mga anak. God is faithful to His word, so it means He is faithful to His promises. Whatever na kanyang sinabi para sa atin, ay dapat natin panghawakan. Okay? Kailangan natin panghawakan. Next slide, kapatid. Okay, another promise ng Panginoon. This is a general promise na panghawakan ng dapat ng sinumang taong sumampalataya kay Kristo. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, okay? Not only declare in your mouth that Jesus is Lord, but napakaganda ng sinabi dito ni Paul, believe in your heart. What does it mean if you believe in your heart? Ibig sabihin, kapag ikaw ay naniniwala ng buong buo sa iyong puso, hindi yun, kumbaga tinanggap mo ng buong puso ang Panginoon sa iyong buhay. Ibig sabihin, sabi ng Bible, you will be saved, ikaw ay maliligtas. So naniniwala tayo ng kaligtasan, hindi sa mabuting gawa. Okay, naniniwala tayo na ang salvation is not by joining a religion or by doing good works. Salvation can be found in the Lord Jesus Christ by believing on what He has done on the cross and not what we will do. Minsan kasi, mayroong ibang relihiyon na naniniwala maliligtas sila sa magagawa nila. Pero tayo, iba. Naniniwala tayo na ligtas tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Hindi dahil sa gagawin natin o ginawa natin. Okay? Now, next. Verse 5. Balik tayo sa Kings. Okay? So, introduction pa lang ng 2 Kings chapter 14 yun. Now, let's go to verse 5. Next slide, kapatid. Okay, verse 3. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Pero hindi kapantay ng ginawa ni David na ninuno niya. So, naglingkod siya, okay, naging hari siya, matuwid yung mga ginawa niya, pero hindi katulad ni David. Ibig sabihin, half lang. O kaya mga 25% lang. Okay? Hindi fully. Hindi niya totally sinunod ang Diyos.
Si King Amaziah, hindi po niya totally sinunod ang Panginoon. Okay? Partial yung kanyang obedience. Hindi katulad ni David, totally sinunod ni David. Yes, nagkasala siya, katulad natin, nagkakasala. But when you say totally obey, it means at the end ng buhay niya ay sumusunod pa rin siya. But si King Amaziah, it's not. Why? Ano pang sabi? Sinunod niya ang amang niya si Joash. Anong ginawa niya? Verse 4, hindi niya ipinagiba ang sambahan o mga sambahan sa matataas na lugar, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. What does it mean? Naging hari siya, pero hindi niya pinatanggal yung mga templo na para sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? So, ibig sabihin, hindi niya totally sinunod. Okay? Meron siya mga bagay na sinunod, pero yung mga bagay na importante na dapat niyang alisin, hindi niya pinalis. Kasi bilang king, ikaw ang inatasan ng Diyos na manguna sa Israel at lahat ng gagawin mo ay dapat may kinalaman sa spiritual na aspeto. And what is the spiritual aspect? Worship. Ano ginagawa ng Israel o ng Judah? Nag-worship sila sa ibang Diyos. Now, for you to remove that, pwede kang maglagay ng law or alisin mo na yung mga templo na yon. Ang ginawa ni King Ahazias, hindi niya pinatanggal yung mga bagay niyon at pinanatili pa niya, or King Amaziah. Okay? Now, what we can learn with this is, next slide, kapatid. Ito yung bagay na matututunan natin dito. What you allow will continue. Ano man ang bagay na payagan mo ay magpapatuloy. Ano yung bagay na pinayagan niya? In a sense, hindi niya pinutol yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano nagpatuloy? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Now, that's a principle na dapat matutunan nating lahat. What you allow will continue. Ano mang bagay na na hayaan mo sa buhay mo ay magpapatuloy. I'll give you an example. If you allow to be tardy, to be late, do you think it will not continue? It will continue. Di ba? If you allow to be absent once, twice, thrice, do you think it will not continue? It will continue. Because you allow it. Until such time, it will become a normal sa'yo. Unless magising ka at sabihin mo, I have to stop this. Alam niyo po, absenteeism, tardiness, it's a lifestyle. Do you believe? It's a lifestyle. It becomes a norm. When you say a norm, it becomes normal when you are no longer convicted. Okay? Naging kalos na rin yung puso natin. Until such time that you make a commitment, Lord, I will stop this. Di ba? Ang pagtulog ng late, do you think it happens once in a while? It becomes a habit. Di ba? Subukan matulog ng 12 midnight. Di ba? Until such time, naging 1 a.m. Until such time, naging 2 a.m. na yung tulog mo. Di ba? It becomes a habit. Pati yung mga anak mo, gano'n na rin matulog. Why? Because you allow. You allow to yourself, you allow to your kids, and everyone in the family is still alive and kicking at 3 a.m. But we need to wake up at 7 or 8 a.m. in the morning. So, do you think it is a healthy lifestyle? Because you allow. Okay? Kapag sinabi mong, okay na yan, sa tingin mo, the next day, magiging committed ka na, hindi dapat yan, hindi okay yan. No. It will continue when you allow. The same with sin. If you allow sin, do you think it will not continue? It will continue. Parang ang kasalanan parang maliit na butas. Sinot mo yung daliri mo, sinot mo yung kamay mo, hanggang sa sumunod, buong katawan mo nandun na sa kasalanan. Parang isang believer na nakadevelop ng illicit relationship. Nauna lang sa pag-text, kamusta ka, batian, hanggang sa kumain ka na ba, hanggang sa nagkita na sila, hanggang sa nag-date na sila, hanggang sa iniwan niya na yung pamilya niya at sumama sa ibang babae. Simple hi, hello. What you allow, if you still allow it, it will continue. The same thing with the church. If we have policies na binibreak,
and we allow it to be broken, do you think it will not continue? It will continue unless we say, stop, enough is enough. Di ba? So kailangan magkaroon tayo ng firm conviction, decision that it must stop. If it's not according to God's will, it's not according to what we are reading from the scripture, then we have to stop. Okay? So again, a very simple principle, but very big impact sa buhay natin. Do you have any questions? Okay, wala naman? Okay, parang meron kayong gustong sabihin eh. Ino-hold ko lang ata kayo kasi nagkasalita ako. Okay, if you want to speak something, you want to share something, you can raise your hand and feel free to share your thoughts and share your not opinion, no? Share what your experience of what you have learned from this. So what you allow will continue. The same thing with the community, di ba? Sa bansa natin, di ba? One corruption will follow by 2, by 3, until the government becomes corrupted. Okay? The same thing with the church. Okay? If the pastor will not say anything about this sin, it will continue. Di ba? Before, no, the prayer meeting natin, as in talagang konti lang talagang dumadulo, like 6, 7, di ba? There was a time talagang, 4 lang ata. As in talagang nag-table na lang or nag-group into 4 pa, sorry. Kami na lang yung group na yon, no? There was a time na gano'n nangyari. Okay? Until such time, it was preached to us that we have to give importance to our prayer meeting. Kasi kapag inalaw, hindi, okay lang yan. Pagod naman sila eh. Hindi pwede. Kailangan mong sabihin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. And that's a time that the attendance grew up, no? Kapag nung naituro na sa atin. Pero ngayon, bumabalik na naman tayo sa dati. Okay? Bumabalik na naman sa dati. Marami na naman nakakalimot pagdating sa prayer meeting. Yung mga dating nag-commit sa prayer meeting, yung mga dating umatin, hindi na naman umatin ngayon. Okay? So ngayon, mag-sermon na naman ako about prayer meeting. No? You know, the pulpit, the purpose of that is to offend people. If the pulpit allow sin to happen, then it will continue. So dapat itong pulpito, dapat siya yung magsabi, stop, enough is enough. This is what we do. This is what we should do. Kaya ang laki ng responsibility ng taong tumatayo sa pulpito. Okay? Yung salita niya, which is of course, yung galing sa salita ng Panginoon, yun ang magdadirect sa church. Yun ang magdadirect sa church. Kung anong sasabihin niya, malaking responsibility yon sa kahihinatnan ng church. A strong pulpit is a strong church. A weak pulpit is a weak church. Okay? If the pulpit tolerates sin, church will live the sinful life. But if the pulpit is very hard pagdating sa kasalanan, then the heart of the people will become soft. But if the pulpit is soft, the heart of the people will become hard. Okay? What you allow will continue. What you allow will continue. Now, let's go to verse 5. Nang matatag na ang paghahari ni Amaziah, okay, this is the time na naging okay na, nasettled na lahat ng mga, siguro, secretaries niya, naging matatag na siya, may mga army na siya, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari. Okay. Naalala niyo ba yung kanyang tatay, pinatay ng kanyang mga opisyal? Okay. Pero hindi niya ipinapatay ang mga anak nila. Dahil ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, sinabi ng Panginoon, huwag papatayin ang mga magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak. At ang mga anak ay hindi rin dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Ang taong nagkasala lamang ang dapat managot sa kanyang mga kasalanan. Which is yun ang sabi ng Bible. The sin of the father is not the sin of the son. The sin of the son is not the sin of the father. Kung merong mananagot sa crime, if for example, I commit a murder, di ba? So sino makukulong? Ako? Yes, ako lang dapat. Pwede bang idamay yung asawa ko? Wala naman siya doon. Hindi niya naman yung ginawa yun. Ang mga anak ko, pwede bang idamay? Hindi. Pero actually, ang nagiging nangyayari, di ba? Kapag ako ang nakagawa ng kasalanan, yung asawa ko, parang nababahiran din yung ng dungis yung kanyang pagkatao. Ganyan din ang aking mga anak. Sabihin sa aking mga anak, tatay niyan, mamamatay tao. Asawa niyan, mamamatay tao. No? Yun ang ayaw ng Bible. Ayaw ni Lord, ayaw ni God na
If sin of a father ay igaganti din sa anak. No. Kung si tatay ay nagkasala, siya lang. So yun ang ginawa ni Amasaya. Yung mga nagkasala o yung pumatay sa kanyang ama, yun lang yung pinapatay niya. Okay? So, one thing na makikita natin dito, no? Amasaya seek justice, not revenge. Magkaiba po ba yung justice and revenge? Yes, they are two different things. When you seek justice, it means yung taong nagkasala, siya lang yung dapat magbayad. But if you seek revenge, yung yung buong sambayanan niya ang magbabayad. Di ba? Minsan nga, di ba tayo, pagka galit tayo sa tao, galit tayo sa kapatid niya, galit tayo sa asawa niya, galit din tayo sa mga anak niya. Nadadama yung pamilya. No? Ang sabi ng Bible, vengeance is the Lord. Dahil siya ay tapat. Pero since ikaw ay hindi ka tapat, di ba? Hindi mo control yung galit mo, so you cannot revenge. Hindi ka pwedeng maghiganti. Bawal po sa Bible ang maghiganti. Bawal na bawal po yan. Bawal na bawal maghiganti. Pwede kang mag-seek ng justice. When you seek justice, there must be forgiveness. But you cannot seek revenge. So that the killing must stop. Para yung pagpatay mahinto. Kasi pagka nag-revenge po ang nangyari, pinatay yung tatay, pinatay ng anak yung tatay, pinatay ng anak yung anak, pinatay ng kapatid yung anak na pamatay, hanggang sa yung pamangkin pinatay, hanggang sa apu-apuhan yun. Mag-uubusan po ng lahi. Kaya meron tayong justice system eh. That's why we have justice system so that the revenge will be stopped. Kaya meron tayong hustisya. Okay? So yun yung magandang ginawa niya. Isa sa mga bagay na magandang ginawa ni King Amaziah is this. Next slide, kapatid. He seek justice, not revenge. He seek justice, not revenge. Nang matatag yung kanyang kaharian, yung pumatay sa tatay niya, yun lang yung kanyang pinarusahan. Now that he is a king. So the same thing with us. We can seek justice, but we cannot seek revenge. Next slide, kapatid. Verse 7. So, nandito pa rin tayo kay King Amaziah, the 8th kingdom of Judah. Si Amaziah ang nakapatay ng 10,000 na taga-Edom. Nagkaroon po sila ng kalaban, which is mga Edomites, na kumukuha ng lupain ng Israel. Now, ang ginawa ni Amaziah, gumawa siya ng army at nakipaglaban siya sa mga Edomites. At napatay niya itong mga taong ito, numbering 10,000. Okay? That's a big number. Nasakop niya ang Sela at pinalitan niya ang pangalan nito ng Joktil. At hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang tawag sa lugar nito. So ito po ay territory ng Israel na it's supposed to be theirs pero kinuha ng mga Edomites at kinuha nila, binalik lang sa kanila noong nanalo si Amaziah. So makita natin na naging magaling siya pagdating sa warfare, sa pakikipaglaban. But there is a danger. Every success has a temptation. Anong ginawa niya? Isang araw, nagsugo si Amaziah ng mga mensahero kay Haring Jehoash. Si Jehoash po yung hari sa Israel, sa north. Ang anak ni Jehoahaz, at apo ni Jehu. Okay? Why the Bible is telling this? Bakit binabanggit pag sinabi si Jehoash na anak ni Jehoahaz na apo ni Jehu? Upang malaman natin yung pangako kay Jehu. Kaya niya ito binabanggit. Okay? Hinamon niya si Jehoash at sinabi, makipaglaban ka sa akin. Okay, sabi niya, tara, digmaan tayong dalawa. Nanalo siya sa Edom eh. So more likely, matatalo niya rin ang Israel. Pero, yung Israel ba has something against them? Wala. Kumbaga, gusto niya lang makipaglaban. Makipaglaban ka sa akin. Well, the reason ko bakit niya gusto makipaglaban, kasi ganito po yung nangyari. Mababasa niyo sa 2 Chronicles. Yung kanyang anak, gustong mapangasawa yung anak ni Jehoash. Pakasal natin yung mga anak natin para maging matatag yung ating kaharian. Dalawa. Ang sabi naman ni Jehoash, hindi pwede. Ayoko. Now, nung tumanggi si Jehoash, ang sabi niya, okay, sige, magdigmaan na lang tayong dalawa. So, ganun siya ka-war freak. No? Nanalo siya isang beses at ganun na siya naging ka-war freak. Now, verse 9. Ang sabi ni Jehoash, ano sabi niya? Pero sinagot siya ni Haring Jehoash sa pamamagitan ng kwentong ito. Doon sa Lebanon ay may halamang tinik na nagpadala ng mensahe sa puno ng sedro. Ano ibig sabihin? Sino yung halamang tinik? Si Amaziah.
Okay? Sino yung puno? Si Jehoash. Kasi po, mas malaki yung army ni Jehoash kumpara sa kanya. Di ba? Parang sinasabi ni Jehoash sa kanya, ano ka sa akin, sanib ka sa akin. Ang lit-lit lang ng mga ng troops mo kumpara sa akin. Kumbaga, if we are putting it into numbers, I have millions of soldiers. You have only 100,000. Yan ba yung kaya mong i-offer sa akin? Kaya hindi pumayag si Jehoash sa kanya. Kasi bakit? Lugi siya. Di ba? Parang magiging, niya lang to, parang magiging cargo niya lang to, na lagi kitang tutulungan, di ba? Bahala ka sa buhay mo, parang ganon. Pero ayaw ni Jehoash na tulungan siya. Now, ang sabi niya, okay, maglaban tayo. Then nagkwento si Jehoash, merong isang tinik, halamang tinik, na nagsabi sa isang puno. Isang puno ng cedro, which is a big tree. Nagpadala ng mensahe, ipakasal mo ang anak mong babae sa anak kong lalaki. Yun po yung kanyang gusto. Pero may dumang hayop mula sa gubat at tinaktapak-tapakan ang halamang tinik. Ayaw pumayag, kaya itong hayop na to, which is yung soldier ni King Joash, ay tinalo si King Amaziah. Verse 10. Amaziah, sabi ni Joash, totoong natalo mo ang Edom at pinagyabang mo ito. Magdiwang ka at huwag ka na lang makipaglaban sa amin. Manatili ka na lang sa iyong lugar, bakit gusto mo ng gulo? Na magdadala lang ng kapahamakan sa iyo at Judah. Verse 11. Pero hindi nakinig si Amaziah. Verse 11. Kaya nilusob siya ni Haring Jehoash at ang mga sundalo nito, naglaban sila sa Bet Shemesh, na sakop ng Judah, natalo ng Israel ang Judah, at ang bawat sundalo ng Judah ay tumakas pa uwi ng kanilang bahay. Nadakip ni Haring Jehoash si Haring Amaziah roon sa Bet Shemesh at dinala siya sa Jerusalem. So, hinamon niya makipaglaban, ano nangyari? Natalo siya. Okay? Tapos ano nangyari sa kanya? Kinuha siya at kinulong siya. Ginawa siyang prisoner. So, next slide kapatid. So, ito yung bagay na matututunan natin to. The cause of King Amaziah's downfall is not the success. Again, it's not the success that will lead to downfall. It is the pride because of success. When King Amaziah took pride of what God has accomplished through him, yung pagkapanalo niya sa Edom, and challenged King Jehoash, it resulted to his own downfall. Okay? Totoo yung sinasabi ng Biblia, di ba? Ang mga nagmamataas, nagmamalaki ay kanyang ibinababa ng Panginoon. Kaya po sa mga mananampalataya, bawal talaga ang mayabang, no? Bawal ang magyabang. Ang sabi ng Bible, God opposes the proud. Ano ibig sabihin? Ang kalaban ng mga mayabang, sino? Ang Diyos mismo. Okay? Kasi kapag nagyabang ka pala, no? Parang pag itinaas mo yung sarili mo, parang ipinapantay mo na rin siya sa Diyos. Uy, ako nagpatayo niyan. Talaga? Sino nagbigay ng resources kaya mo napatayo yan? Di ba? Ang Diyos din naman di ba? Kaya ako nakabili ng kotse dahil sa sipag ko. Sino ba nagbigay ng trabaho sa iyo, ng lakas sa iyo araw-araw? Ang Diyos, di ba? Hindi dahil sa sipag mo. Kaya pag meron ka pala, sabi mo, sa biyaya ng Panginoon, kaya nakapagpatayo ako ng bahay. Sa biyaya ng Panginoon, kaya nakabili ako ng sasakyan. Lahat pala dapat i-ascribe mo sa Panginoon. Kapag sinabi mong, hindi, kasi ako yung taong masinop Kaya nagtitipid ako, kaya naipundar ko yung mga bagay na yan. So hindi pala pwede magmalaki ng ganon. Lahat ng bagay ay dahil sa Panginoon. Kaya yun ang nangyari sa kanyang ikinabagsak. Okay, ibinagsak siya ng Diyos at natalo siya sa isang digmaan. Next, for 15. Matatapos na tayo, 3 slides na lang. At iba pang salaysay, pagkatapos ginaba ni Jehoash ang pader ng Jerusalem mula sa pintuan ng Ephraim hanggang sa sulok ng pintuan ng mga 600 talampakan ng haba. Kinuha niya ang lahat ng ginto, pila, kagamitan at nakita niya sa templo ng Panginoon ang kabangyaman ng palasyo. Nagdala siya ng mga bihag pabalik niya sa Samaria. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoash at lahat ng ginawa niya at pagtugumpay pati ang pakikipaglaban kay Haring Amaziah ng Judah ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Now, ang Israel po, meron silang book of history, okay, which is not included in the Bible, pero meron silang personal history na ito po yung sinasabi niyang libro. Nang mamatay si Jehoash, nilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel sa Samaria. At ang anak niyang si Jeroboam II
ang pumalit sa kanya bilang hari, which is ang apo, great-grandson ni King Jehu. Verse 17, nabuhay pa si Haring Amazia. Okay? Nabuhay pa siya. Namatay na si Jehoash na tumalo sa kanya, pero siya nabuhay pa rin. So, ibig sabihin, maaaring nakabalik siya. Okay? Maaaring pinatakas siya o maaaring pinakawalan siya. Nabuhay pa si Haring Amazia ng Juda ng 15 taon matapos mamatay si Haring Jehoash ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa pag-ari ni Amazia ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng hari ng Juda. May mga taga-Jerusalem na nagplanong patayin si Amazia. Kaya tumakas siya papunta sa bayan ng Lachish. Pero nagpadala sila ng tao para sundan roon at patayin. Ikinarga sa kabayo ang bangkay niya pabalik sa Jerusalem at nalibing sa libingan ng mga ninuno niyang sa lungsod ni David. Ipinalit ng mga taga-Juda si Asaria na anak ni Amazia bilang hari. Sa Asaria ay 16 na taong gulang nang maging hari. Muli siyang itinayo ang Elat, maging bahagi ulit ito ng Juda nang mamatay ang ama niyang si Amazia. Now, that's the story of King Amazia. Now, what we can learn from this, from the life of King Amazia. Okay, number one that we can learn is this. He allowed things, he did not fully obey God, and he allowed sins to take place. Okay, hindi lahat binago niya. You know, if you are a king, it must be a total reformation. Dapat kung meron kang babaguhin, na mga masasamang bagay, huwag kang pumili, lahat ayusin mo. No? Kung meron kang kasalanang isusuko, lahat isusuko mo. Hindi pwede yung pag-inom lang, pero yung pagsusugal, hindi. Okay? Titigilan ko yung paninigarilyo pag-inom, pero yung pambababae, hindi ko ibibigay. Hindi pwedeng ganon. Di ba? Magpapatuloy pa rin ang kasalanan. So, kailangan isuho ang lahat. So, King Amazia, hindi niya ginawa yan. Isa pa, when Amazia tasted victory, it did not lead him to obedience and humility. That success lead him to what? Pride. And pride lead him to what? Downfall. Okay? So, ipinakita doon ng taong nagmamayabang sa harap ng Panginoon ay kanyang ibinababa. Okay? Third, isa pang bagay matutunan natin sa kabuuan ng sa kaharian ng Israel. There's no such thing as a perfect king. Tama? Walang perfect king. Only King Jesus is perfect. Only King Jesus is perfect. There is no such thing as a perfect believer. Right? Only a perfect Savior. Only a perfect Savior. There is no such thing as a perfect pastor. Right? Only the perfect Lord who called him. Okay? There's no such thing as a perfect church. Right? Walang perfect church. Do you think this church is perfect? No. Try to spend a little more 5 years. Okay? Sa mga bago, try to spend a little more 5 years. And you will see our imperfection. Nung kami bago pa lang dito noon, sabi ko sa asawa ko, maganda tong church na to. As in talagang, makita mo, everything is good. I love to be in this church. Then I become a leader. I found this is not a perfect church. Why you stayed if it's not a perfect church? Because there is no such thing as a perfect church. Okay. Kung hanap mo perfect church, you will not find it here. You go. I ask you, kung naghanap ka ng perfect church, you go out. Please find one. And if you have found one, kapag nakita mo yung perfect church na yun, huwag kang pupunta doon. Bakit? Hindi na yun magiging perfect pag pumunta ka pa doon. Alright? Di ba? Do not join. Well, sarcastically, ibig ko lang sabihin, wala talagang perfect church. Okay? Kung walang perfectong king, walang perfectong believer, walang perfectong pastor, walang perfectong church. Lahat tayo ay binabago ayon sa biyaya ng Panginoon. But, I'm not saying walang healthy church. Okay? Merong healthy church. Doon ka pumunta sa healthy church. Ano ang itsura ng healthy church? The Word of God is being preached. The leaders are
leading the church with humility and integrity. Yan ang dapat hindi mawala sa leadership. Humility, integrity. Okay? Humility because they serve, not to be served, not boss. Integrity, they walk their talk. Kasi kung ang leaders mismo hindi sumusunod sa mga policy ng church at hindi sumusunod sa preaching, that's not a healthy church. Diba? What do you expect with the members if the leaders are not following the message of God? Diba? Ano expect mo sa members? Diba? How much more? Kumbaga, yung leaders, we must be a reflection of what should be a church is. Kung ano dapat yung maging church, dapat sa mga leaders magsimula yon. Pero kung sa atin hindi makikita, that's not a healthy church. And then another is this. A faithful preacher, a faithful pastor, a faithful pastor. And you will discern it sa pastor if that person is faithfulness. It has faithfulness. Faithful to the word, okay? And faithful to the family. Okay. Ayun ang sabi ng Bible, if a pastor does not love his family, how can he love the church? Diba? Kung hindi ko mahal ang pamilya, si pastor ako. Kung hindi ko mahal ang asawa ko at mga anak ko, paano ko kayo mamahalin? Kung sarili ko ang pamilya, hindi ko mahal, kayo pa kaya. Diba? The leadership I have in my family will reflect in the leadership I have in the church. That there is a healthy church. There is no perfect king, but there is a good king or faithful king, God-fearing king. Yun ang dapat nilang hanapin. And in the Bible, isa lang yung human king na nagkaroon ng malaking takot at siya'y naging high standard sa pagiging hari. Sino yun? King David. Only King David. Kapag meron good king, tinularan niya si Haring David. Okay, tinularan niya si Haring David. Kasi naging standard ng Diyos sa pagiging hari si Haring David, kumpara kay King Saul. Okay? Kumpara kay King Solomon, King David. That's why the Messiah will be coming from the line of David, the son of David. But again, yung pinag-aralan natin, di ba, sinabi ni David sa aking Panginoon. Di ba? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, which is, tinawag niya yung line na to, yung magkakatawang tao, which is si Jesus Christ, tinawag niyang Panginoon. So, it means that the Messiah is not just the descendant of David, He is the Lord of David. Siya ay Panginoon ni Haring David. So that is King Messiah. Okay, the 8th King of Israel. Kung kayo magbibigay ng grade sa Kanya, 1 to 10, 10 is the highest. What will be your grade to Him? Why and why did you give that such grade? Okay? Siguro maaari nyo include sa inyong reflection mamaya. So sa reflection natin, how will you rate King Amaziah? And then how did God talk to you this morning? And I believe that God talked to us. Amen? His word is always speaking to us. Whenever we hear His word, yung binasa mo nga lang salita ng Diyos, mangungusap na siya sa iyo. How much more if it's explained, if it's preached to you? Let's pray. Dakilang Diyos, ang aming Ama at makapangyarihan sa lahat, dalahin ko po na patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pag-aaral. Perhaps, makita po namin na it doesn't concern us because it's history of Israel. It's no longer our history. But we believe, Lord, that this is your word. And even though it's just a history of Israel, it is still your word. And you still have something to tell us, even in our today's generation. Alam ko po na ang salita niyo po ay hindi naluluma. Kung paano ka kumilos nung nakaraan, ay ganun pa rin ang inyong pagkilos sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita na ito. Dalahin ko po sa mga susunod pa namin pag-aaral, ay makita pa namin, Panginoon, ng katotohanan mula sa iyong salita. Ibabamon niyo po ang aming mga puso. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na kami magmalaki sa inyo, upang hindi namin maranasan ang inyong pagbababa sa amin o pagpapahiya. Dalangin ko rin, Panginoon, na sundin ka po namin ng buong puso. Hindi lang bahagi ng aming buhay, kundi buong puso ang pag-ibig, buong lakas ang pag-ibig namin sa iyo. Buong isipan at buong kaluluwa ka namin sambahin at ibigin sa aming mga buhay. Ama, sa mga pagsubok na inyo pong pinahintulutan sa aming buhay, naniniwala po kami
na hindi niyo po kami iwanan at hindi niyo po kami pababayaan. Pinagtitiwalaan po namin kayo, aming Diyos. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ito po tayo mga